Punta po tayo rito dito po sa tinatawag na talaba na naging bato. Yan. Ito po yung talaba na talagang talagang original siya na talaba. Shell, kumbaga. Ayan. Ito po yung tinatawag na talaba na shell. Talagang legit po talaga siya na shell. So, ayan. Meron naman po ritong isang takip din ng talaba naging bato. Pero ito, original po ito na shell na talagang sa talaba. So, ito po yung isang takip din ng talaba, shell na naging bato. So, ayan. Parehas po yan sila. Ayan. Ayan. Ito naging bato siya, naging fossilized na siya. Ito yung original na talagang shell ng talaba. So, ayan. Pinaniniwalaan po ito ng ibang mga antingeros. Ayan, na ang bisa nito, pag mga ganitong klase na shell na naging bato, ay sa kabal. So, ayan. Pero alamin po natin kung ano pa po ang bisa nito bukod sa sinasabi ng mga antingeros na sa kabal yung ganitong klase. Ayan. Talaba, naging bato na siya, natawag na fossilized na. So, ayan. Yan, sinasabi nga po ng mga antingeros o mga agimatero. Sa mga mahilig po sa mutya, ayan, para lang po sa mga para lang po sa mga nahihilig po sa natawag na kalikasan o natawag na mga mutya. Ayan, kung hindi po kayo kung mga talibas po sa paniniwala, ayan, manahin nyo pong i-skip ang ating pong video. So, ayan, ayon lang po sa mga naniniwala, yung mga antingeros, sa mga naniniwala po ng kalikasan. Yan. Bukod puro sa sinasabi ng mga ibang mga antingeros na ang mga shell na naging bato ay sa kabal, ayan. Yan. Meron pa pong ibang gamit yan. Ito pong bukod po sa kabal. Ayan. Ang talaban naging bato, yan, bisa bilang agimat. Ang talaban naging bato o tinatawag na petrified fossilized oyster shell ay isang tunay na makapangyarihang agimat na pininiwalaang nagtataglay ng mga sumusunod na bisa at bertod. Yan. Proteksyon sa masamang espiritu. Yan. Ulam, palipad hangin. Yan. Tigalpo, natawag na yanggaw. Yan. Pinanatiling ligtas ang may-ari mula sa aswang, diwindi at iba pang masasamang nilalang. Katatagan at tibay ng loob. Yan. At naniniligan sa harap ng pagsubok. Pang-akit ng swerte, kasaganahan. Dahil ang talaba ay naglalaman ng perlas, o simbolo ito ng kayamanan at pagpapala. Yan. Pagpapalakas ng ugnayan sa tubig at dagat. Yan. Mainam para sa mga mandaragat, pangisda o madalas na naglalakbay sa tubig. Nagbibigay ng kaligtasan sa paglalakbay sa dagat. Yan. Pagpapagaling, ayan, at pagpapakalma. Pinaniwalaang nakatutulong sa pagpapahupa ng sakit ng katawan at nagbibigay ng kapayapaan sa isipan. Pagpapanatili ng pagkakaisa sa pamilya at relasyon. Simbolo ng pagkakabuklod dahil sa pagiging tahanan ng perlas sa loob nito. Yan. Yan po yung sinasabi, bukod puro sa sinasabi po ng mga ibang tingeros na about po sa kabal. Yan. Yung shell ng talaba na naging bato. Luya na naging bato. Mainit na panlaban at nagbibigay lakas at nagkakatatagan ng bato. Matagal ng mahabang panahon. Yan. Proteksyon laban sa masama. Ang luya ay likas na panlaban at panangga. Ang pagiging bato nito ay nagpapatibay ng lubos sa bisa nito. Tinataboy ang masamang espiritu, kulam, sumpa at lason ng salita. Pinoprotektahan mula sa aswang, mangkukulam at masamang hangarin. Pumipigil sa pagpasok ng masamang enerhiya sa tahanan o sa taong nagdadala nito. Lakas ng katawan at tapang, nagbibigay ng lakas ng katawan, tibay ng loob at katapangan. Yan, tinatawag na
pangloob na apoy. Yan. Nagpapalakas sa harap ng panganib. Pagtanggal ng takot, ng pangamba, mainam para sa mga humaharang sa tanggalian o pagsubok. Bagong simula, pinaninimbalaang nagpapalakas ng resistensya yan at kalusugan. Tumutulong sa pagpapagaling ng karamdaman. Yan. Ito po sinasabi dito sa luya na naging bato. So ito naman yung tinatawag na ito po yung tinatawag na mutya po ng langka. Ayan, kaya lang mapakita natin doon sapagkat siya ay kakaiba. Ayan. Alam naman natin ayan na ang langka na tinatawag na mutya. Yan po ay panghalina. Ayan. So ito, kaya pa nakita natin dahil kakaiba siya. Ayan, nabalutan po siya ng puti. Ayan. Natawag na mutya po ng langka. Ayan. Kakaiba po siya. Hindi po katulad ng dati natin mga pinakikita na ibang hugis siya, pero ito naman kakaiba. Ayan. Kakaiba po siya na natatawag na rin na mutya. Ayan, mutya ng langka. So ayan. Sa mga nahihilig po sa mga ganito. Ayan, na mga natawag na mga mutya. So ayan. Ayan na kakaiba. Ayan, meron naman tayo rito Ayan, ito napakalakas po ng magnet, kaya lang siya yung kurting puso siya. Ayan. Legit po yan na nakuha natin na talagang ganito na siya. Ayan. Napakalakas po ng magnet na kulay kurting puso. Ayan. Kakaiba po siya na gamit. Ayan. Napakalakas po talaga ng niya rito. Yung tawag na aura niya. So katunayan nga po ito po yung ginagawa ko sa pagganito. Ayan, kapag medyo mga masakit po yung mga binti sa katuhod. Yan, pinapahira lang po yun ng langis at saka dinidikit. So, ayan. Kakaiba po siya na gamit talagang kalikasan. Ayan. Sinubukan ko na po itong hatiin pero talagang napakatigas niya. Ito pong klaseng bato. Ayan. Napakalakas po ng magnet. So, ayan. Ito po yung magnet, Ito po yung magnet. So, ayan. Napakalakas po ng niya yung talagang kabit niya. Ayan. Hindi talaga nahuhulog yung magnet dito. Ayan. Pwede po siyang sa panggagamot sa mga lamig-lamig. Yan, dikit lang po ito sa parte po makirot, lalo na po yung mga nilalamig na mga ugat. Yan. Napakalakas po ng magnet. So, ayan. Kakaibang klase. Yan, sapagkat siya ay kurting puso. Napakalakas po na magnet.